O Misamis City o Misamis Occidental ug sa nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC may adlaw o kumusta. Pizza 14 ng bulan sa Nobyembre 2025 para sa pinakaulahing balitang asenso kini ang Misamis City. Checkmate sa kalampusan, Misamis Occidental nag-host sa pinakakusog o pinaka-competitive nga Asian Plus Chess Tournament sa kasaysayan. Misamis City Central School andam na sa 1 Asenso Misamis Occidental Provincial Athletic Meet. Bagong sports facilities ug infra projects gipasigarbo. Oksat Principal Alindo mapasalamaton sa dakong suporta og mga proyekto sa Team Asenso. Kulturang subanin gipasidunggan sa dakbayan atol sa IP Month Culmination Program. 34 mil nga hospital bill walay nabayaran. Asenso Pinoy Medical Assistance nagluwas sa pamilya sa kritikal nga emerhensya. PNP 10 Acting Regional Director Police Brigadier General Abrahano may bisita sa Misamis City Command Center. Misamis Motor Cabs nga expire ang registration mag-atubang sa franchise revocation. Inahan naluwas sa dakong bayronon sa iyang anak pinaagi sa Asenso Misamis Free Hospitalization Program. Dazil Humotikson, ania ang malitalya sa Misamis today. Checkmate sa kalampusan, Misamis Occidental nag-host sa pinakakusog o pinaka-competitive nga ASEAN Plus Chess Tournament sa kasaysayan. Good news ni ining report. Nabutang sa spotlight sa International Sporting Arena ang probinsya sa Misamis Occidental pinaagi sa makusganon nga kombinasyon sa talento, tensyon ug talagsaon nga panahiusa sa chess. Human nga malampusong natapos ang 6th ASEAN Plus Individual Chess Championships 2025 nga gidayeg isip pinakakusgan ug pinakakompetitibong edisyon sa kasaysayan. Ubos sa liderato ni Governor Henry S. Waminal nahimong dako nga entablado ang Misamis Occidental alang sa international nga dula. Diin nagtapok ang mga Grand Masters ug top caliber players gikan sa siyam ka manasud, lakip ang Russia, Vietnam, Thailand, Singapore, Indonesia, Malaysia, Mongolia, India ug Pilipinas. Gitawag mismo ni Attorney Nery Colmenares, National Chess Federation of the Philippines Chairman on Youth Development, ang torneo nga the strongest ASEAN Plus Chess Championship yet. Usa ka dungog nga nadawat sa Misamis Occidental ubos sa Asenso leadership. Sa closing ceremony, personal ni pasidunggan ni Governor Waminal ang mga mahinungdanong personahe sa ASEAN ug sa FIDE International Chess Federation. Lakip sa international arbiter ikon IA Ignatius Leong sa Singapore, GM Eugene Torre, NCFP Chairman on Youth Development Attorney Nery Colmenares, NCFP Legal Advisor Attorney Norieva D. Vega, mga representante gikan sa Philippine Sports Commission ug mga players. To quote, to all our participants from across ASEAN and beyond, congratulations. Your presence here has made this event meaningful. You have inspired our youth, strengthened international camaraderie, and shown the chess like unity transcends borders, unquote. Ug dili lang kompetisyon ang gidala ni ini, kundili kadaugan sa turismo, sports development ug international nga dungog sa Misamis Occidental. Gipaambit sa chess community nga kini nga torneo mao ang pinaka-loaded sa mga masters, uban sa 7 ka Grand Masters, 4 ka Woman Grand Masters, 20 ka International Masters, 13 ka Woman International Masters, 88 ka Masters competitors, 41 ni ini mga foreign
foreigners ug 120 ka mga challengers. Ang ASEAN Plus Tournament nagproduce usab og duha ka mga bagong IMA titles alang sa Pilipinas, usa ka GMA title para sa India ug usa ka WIMA title para sa Russia. Ug sa usa ka manggihatagon nga aksyon gikan ni Governor Henry S. Waminal, ang tanang Filipino players nakadawat og 3,000 pesos nga grant ug 5,000 peso bonus. Usa ka mapasalamatong regalo gikan sa Ascenso Misamis Occidental ug usa ka dakong tabang sa local chess community. Nahimong sentro sa kalihukan ang Ascenso Misamis Occidental Resort and Adventure Park kun amorap nga karon ay naila na isip world-class venue nga angayan para sa international nga mga sports events. Usa kini ka Ascenso Misamis Occidental milestone nga nagpakita sa dakong suporta sa gobernador sa sports development ug international nga kalihukan. Gawas sa mga torneo, gilaw sab si Governor Waminal sa chess community ingong usa sa labing kusgan nga puwersa sa Philippine sports karon nga naggamit siyang gugma sa chess aron mapalambo ang mga atleta, kabatan-unan ug turismo sa probinsya. Usa ka klaro nga mensahe ang mipatigbabaw. Ang Misamis Occidental karon usa sa pinakaaktibo nga puwersa sa sports ug turismo sa Mindanao. Ug si Governor Henry Waminal mao ang nanguna niini. Misamis Occidental, checkmate sa kalampusan, nagpasiugda ug nagsuporta sa talento ug nagbukas sa pultahan sa probinsya ngadto sa international nga mga dula. Ozamis City Central School andam na sa 1 Ascenso Misamis Occidental Provincial Athletic Meet, bagong sports facilities og infra projects gipasigarbo giadtuan og gitutukan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Ania ang iyang report. Alang sa umabot nga 1 Ascenso Misamis Occidental Provincial Athletic Meet, gipadayag o gipasigarbo ni Principal Eugenio Eugene Bukog sa Ozamis City Central School atol sa interview kaniya adlang Huwebes, Nobyembre 3 sining tuiga ang update sa mga bagong infra projects ug ongoing improvements alang sa tungaan nga mo'y venue sa pipila ka mga sports activities. Lakip sa mga gipasigarbo ni OCCS Principal Bukog mao ang construction of shower and toilet facilities, ingon man ang rehabilitation and improvement of sports facilities sama sa soccer ug football field, sipak takraw ug tennis court. Ako nga ipasigarbo nga naay daghan kayo nga proyekto nga atong eskwelahan karon sa Ozamis City Central School nga naa dinhi sa Tinago, Ozamis City. So sama sa kining ato makita sa luyo mao ni ang atoang himuon unya nga soccer football field sa atong mga kabataan. Then sa diha sa tapad niya ang tennis court. Oo, na tennis court din na. Then ang sa pikas pagyod sa unahan na diha ang sipa takraw. Napud day shower room o CR nga nasa kilid sa atoang grade 2 nga building na din napulo ka shower rooms o napulo pa pud ka comfort room. Ang maong sports facilities giandam alang sa umaabot nga 1 Ascenso Misamis Occidental Provincial Athletic Meet ug matud pa niya hapit na kini mahuman og gamay na lang ang kulang. Kani nga mga dulaanan isip ni para sa pagpangandam karong umaabot nato nga 1 Ascenso Provincial Meet, no? So karon aniya murag hapit na ni gamay na lay kulang ani mahuman na ni. Dugang pa na kumpleto na usab ang construction sa perimeter fence sa ilang tungaan nga nagpaniguro sa seguridad o kaluwasan sa mga estudyante, players o sa tanang delegasyon. Kani nga to ang eskwelahan safety na ni karon kay gumikan sa kumpleto na ang kural nga gihatag sa ato ang gobyerno sa ato ang Ozamis City nga local government. So safety ang mga kabataan sa umaabot na to nga kuan pon kani 1 Ascenso Provincial Meet. Tungod nining kumpleto na nga
perimeter fence. Gibutyag sa principal nga ang delegation nga mag-quarter sa ilang eskwelahan mao ang division sa Orqueta City o gipahibalo usab niya nga andam na gayud ang tanang pasilidad sa Usami City Central School alang sa maong dakong kalihukan. Ang ato ang isgutan ang pag-andam sa para karong Juan Asencio probinsya. Ready na ang atong eskwelahan. So kaganina gani dito ko kay naay medyo nadaot nga pusit ako ang giayo kay aron pod magamit para sa ato ang pagpangandam pohon para sa ato ang meet sa provincial. Niini gipaabot ni Usami City Central School Principal Eugene Bukog ang iyang dakong pasalamat sa mga lideres sa dakbayan o probinsya, ilabi na kang Mayor Sam Norman Go Puentes, uban ang padayon o hugot nga suporta nila Gobernador Henry Sibilya Waminal, 2nd District Representative Sancho Fernando Ando Waminal ug Attorney Henry Inde Waminal Jr. nga usa ang iyang tungaan nga magsilbi isip usa sa mga binyos alang sa umaabot nga provincial meet. Dako kayong pasalamat sa ato ang gobernador Henry Waminal Sr., sa ato ang congressman nga si Ando Waminal ug ilabi na sa ato ang congressman also sa atong Juan Asencio Pinoy nga party list si Indy Waminal Jr. Also sa ato ang city mayor nga si Sam Norman Puentes. Daghan kayong salamat nining mga proyekto nga gihatag alang sa pagpangandam sa atoang provincial meet pohon. Ang maong kalambuan ug pagpangandam nagpasundayag sa tinuod nga serbisyo publiko ang Asencio Brand of Service nga naghatag og hapsay ug komportableng binyo alang sa mga estudyante ug atleta nga mosalmot sa Juan Asencio Misamis Occidental Provincial Athletic Meet samtang nagsiguro usab sa ilang seguridad ug kaluwasan. Alang sa Usamis Today, ako si Yonsho Midagi. Salamat Yonsho. Oxat Principal Alindo, mapasalamaton sa dakong suporta o mga proyekto sa Team Asencio. Ania si Angela Mequerante, alang sa Maritalia. Tungod sa bag-uhay nga mga kadaugan sa Usami City School of Arts and Trades kon Oxat, ilabi na ang kalampusan nga naangkon niini isip champion sa Pirangat Festival 2025 Grand Dance Showdown ug ang pagkuha sa mga major awards nga Best in Costume, First Place sa Musicality ug 4th runner-up sa Street Dancing. Dakong garbo ang dala niini alang sa dakbayan. Kini nga mga kalampusan, bug-os nga gikalipay o gipasalamatan ni Oxat School Principal Jean B. Alindo atol sa iyang personal nga interview sa Asencio Usamis News Channel adlaw Huwebes, Nobyembre 13, 2025. So dako kaayo ang among kalipay sa nahimo nga kadaugan nga Grand Champion. Dayon aduna pay mga special award parehas sa Best in Musicality, 4th runner-up in best of street dancing, and then aduna pay award nga best in costume. So pasalamat pud mi adto sa city government kay ang ilang suporta tudo-tudo gyud. Na-amaze usab siya sa dagko nga mga papremyo nga giandam sa Asencio Misamis Occidental ubos sa pagpanguna ni Governor Henry S. Waminal, di nakahatag og dugang inspirasyon alang sa mga performers. Labaw sa tanan kang Governor Attorney Henry S. Waminal sa dako kaayo nga premyo, no? So tiaw mo nay 2 million. Oh. So nahinganghag yun mi adto. Karon pa gyud ko nakadungog og ing-ani ka dako nga premyo. Positibo o gisigurado usab niya nga tungod sa inisyatibong gihimo sa Team Asencio ubos sa pagpanguna sa amahan sa probinsya, inubanan nila Kong Segundo Ando Waminal, Kong Asencio Attorney Indy Waminal ug sa suporta ni Mayor Sam Norman G. Fuentes ang mga kalihukan sama sa Pirangat Festival mas madungog pa sa uban pang probinsya ug lungsod sa tibuok nasod. Kini nagdugang og dakong kalambuan sa pagpabuhi ug pagpasigarbo sa kulturang subanin. Sigurado gyud ko ani sir nga madungog gyud ni sa lain-lain nga lugar sa Pilipinas. Kay bisan pa gani ang akong mga kaparintihan nga tuas Caraga dito Butuan City, Surigao,
nitanaw sila og nakadungog yun, no? Nag-cover yun ani nga activity. So maayo gyud kaayo ni nga activity sa atong gobernador og sa ato ang mayor kay nabuhi gyud ang kultura sa mga subanin. Gawas sa mga milestones nga nakabot sa Oksat, gisaysay usab sa school principal ang mga proyektong nahatag sa Ascenso Ozamis Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam ngadto sa ilang tulunghaan, sama sa ongoing nga construction sa shower ug toilet facilities nga giprepara alang sa umaabot nga 1 Ascenso Misamis Occidental Athletic Provincial Meet. Sa pagkakaron, nagapadayon ang atong construction sa shower and toilet facilities para sa provincial meet. Bisan pa adunay mga kakulangan, apan ila kining gilantaw, agon kining mga kakulangan mahatagan yun og pagtagad. Agon mahimo gayod nga maayo ang pag-star sa atong mga players dinhi sa atong eskwelahan sa umaabot nga provincial meet. Busa tungod niining mga inisyatiba, kadaugan og pasidungog nga nakuha sa Oksat isip pagrepresenta sa dakbayan, nagpaabot sa kinasingkasing nga pagpasalamat si Principal Alindong ngadto sa mga lideres sa Team Ascenso Administration, inubanan sa suporta sa mga ginikanan, private individuals, barangay, mga magtutudlo ug uban pa. Gapasalamat gyud ko sa tanan nga suporta nga gihatag sa Pirangat Festival, no? Gawas sa Ozamis City, aduna pay mga individual nga naghatag sa ilang tabang, labi na sa mga sa transportation. So dunay mga private cars o nga gigamit ni adto. So ang ato pong barangay, ang ilang suporta, ang atong Parents Teachers Association, og sa tanan nga mga teachers dinhi sa Oksat, nitabang og bantay sa atong mga bata. Full force gyud mi nga niadto sa Orkita adtong Sabado. Og usab labi na gayud ang ato ang mayor, no, kay siya gyud ga-aproba sa tanan. Ang mensahe ni Oksat School Principal Alindo nagpakita sa padayon nga suporta sa Ascenso Ozamis Administration ubos sa pagpanguna ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, inubanan sa paningkamot sa mga lideres sa probinsyal nga panggamhanan nga gipangunahan ni Governor Henry S. Waminal. Kini nagpakita sa ilang tinguha sa pagpadayon sa tradisyon, paghatag suporta ngadto sa mga tulunghaan ug ang kahigayunan alang sa mga kabatanunan nga ipasigarbo ang ilang talento pinaagi sa pagpreserba sa kultura sa subanin. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela Me Quirante. Salamat me. Kulturang subanan di pa sidunggan sa dakbayan atul sa IP Month Culmination Program anyang report. Aron pasidunggan og sa ulugon ang bahandi sa kultura, tradisyon ug pagkamalahutayon sa mga indigenous peoples ug pag-ila sa kultural nga panulundon sa tribong subanan sa Misamis Occidental, gipahigayon Nobyembre 7, 2025 sa Ozamis City National High School ang Indigenous Peoples Month Culmination Program uban ang duha ka mga tema: Indigenous People and AI, Defending Rights, Shaping a Future ug ating pandayin ang kinabukasan, gabay ang katutubong karunungan at karapatan nga ginasaulog matag bulan sa Oktubre apan tungod sa daghang makalihukan og wellness break sa mga estudyante, nasa ulog na kini sa unang semana sa Nobyembre. Ang maong selebrasyon gitambungan sa mga subanan elders, DepEd Division of Ozamis City OIC SDS Lorena P. Serrano, CESO 6, Chieftain sa Subanan Tribe by Relinda A. Bation, Education Committee Chair City Councilor Cecil Waiko, SK Federation President City Councilor John Fel Duhay Lungsod, Division Indigenous Peoples Education kun IPED Focal Person Carino D. Lonsagon, Supervisors, School Heads, IP Teachers, estudyante ug mga pupils gikan sa lain-laing IP Implementing Schools ug uban pa. Sa interview kang Division IPED Focal Person Lonsagon, iyang gipasabot ang kabahin sa maong ay kasaulugan. Matagtuig ni siya kay it's UNESCO
recognition for yearly celebration, and then matag tuig po nato gihimo diri sa division nato ang IP month culmination. Napakita usab niini ang ligon nga partnership ug kolaborasyon tali sa Department of Education ug sa mga IP communities pinaagi sa hugot nga suporta sa lokal nga pagamahanan sa dakbayan din iyang gidayeg ang dakong suporta sa kanunay asenso Ozamis administration ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Grabe ang akong nakita, though bago pa ko as IP coordinator, but in the previous years grabe ako ang nakita nga suporta nila sa ato ang mga IP, and especially also sa makita nako sa present sa mga IPMR, and of course sa ato apong EDCOM chair si Ma'am Cecil. Dugang paniya ang maong kasaulugan usab usa ka paagi sa pag-ila sa atong mga kaigsuunan ug miyembro sa IP communities. This is an avenue for us to recognize our brothers and sisters, especially the members of the IP communities, aron matagaan nato sila chance po to fulfill their dreams, and which is this event now tells us nga they are given the chance to uphold their own identity, their own tradition as part also of the Philippine cultural heritage and the Philippine tradition. Samtang sa mensahe nila ni Chief Education Supervisor Maya P. Idoliantes sa Curriculum Implementation Division ug Chieftain sa Subanan Tribe Bae Ralinda A. Bation, ilang gipasabot ang dakong papel sa kabatanunan sa pagpadayon ug pagpaligon sa kultura ug tradisyon sa tribong Subanen alang sa mas lig-on ug hayag nga kaugmaon. Unsaon man ni nato pagpalambo ania karon ang ato ang mga kabataan. Ato ang atimanon ug ato ang iugmad sa atong mga kabataan ang kahibalo bahin sa ato ang Subanen nga kultura. Ang pamaagi niini nga mapasa nato sa kabataan mauusab ning panagtapok nato karon. Kay pinaagi niini na wala ang diskriminasyon, pero pinaagi niini nga iPad program nagkawala gyud siya ang discrimination. Munang dakong kay tagpasalamat no sa taga-DepEd. Gipati na usab ni DepEd Ozamis OIC SDS Serrano ang kabahin sa kabalaod nga nagdumala sa Indigenous Peoples Education Program ug ang kamahinungdanon niini nga mao ang Republic Act No. 8371 umas na ilhan nga the Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Matod pa sa mensahe ni Konsehal Ko, pinaagi sa maong makalihukan makita ang lokal nga pagamahanan sa Ozamis padayon nga naghatag dakong pagtagad sa kasaysayan ug sa makatigulangan sa syudad ug probinsya sa Misamis Occidental. Pinaagi aning mga kalihukan, makita nato nga ang atoang community, ang atoang LGU kanunay gyud nga gihatagan og importansya ang atong history, ang atong mga ancestors diri sa ato ang syudad, diri sa ato ang Misamis Occidental. Gipabot usab na SK Federation President o Konsehala Edoy Lungsod ang mensahe ni Mayor Sam din iyang gipadayag ang iyang pasalamat ug suporta alang sa maong kalihukan. Gusto ipabot ni Mayor Sam ihanda ko nga pagpasalamat sa Department of Education headed by Ma'am Lorena tungod sa susama ani nga mga aktibidad kundiin daghan nga mga kahugpungan sa gobyerno ang gahatag yun ug dakong bili kung aha ta naggikan kundiin ang ato ang probinsya sa Misamis Occidental, ang ato ang mga kaapu-apuha, ang ato ang mga lolog-lola, mga katiguangan ng mga subaning magyod diri sa ato ang probinsya ug ato ang syudad sa Ozamis. Muna dako ang atong pagpasalamat kundiin naagyod ni nga aktibidad nga ato ang gihimo aron sa ingon di gyud nato malimtan ang ato ang kultura sa Subanin. Ang Indigenous Peoples Month celebration dili lamang usa ka tinuig nga selebrasyon apan usa ka padayon nga paningkamot sa pagpanalipod, pagpalambo ug pagpasiguli sa kultura katungod ug pagkaila sa makatutubong Subanen uban sa paglawom og dakong panglantaw sa papel sa umaabot nga henerasyon sa pagpreserbar sa kulturang Subanen.
34,000 pesos nga hospital bill walay nabayaran. Asenso Pinoy Medical Assistance nagluwas sa pamilya sa kritikal nga emerhensya. Mary Melody Reyes salang sa report. Personal nga miduol sa buhatan sa Asenso Pinoy, si Adeline Calog, 34 anyos, residente sa Barangay Pinpin, Tubod, Lanao del Norte, aron mangayog tabang para sa iyang 1-year-old nga anak nga si Mike Vincent Calog Kamigin. Ang bata na-admit sa Buntilao Country Hospital sa Lanao del Norte tungod sa pediatric community acquired pneumonia, moderate risk. Ug naninguha si Adeline nga matabangan ang dako nila nga hospital bill. Kisay-say pa niya nga ikaduhang beses na admit ang iyang anak tungod sa dengue. Usa ka adlaw sa pagkawas sa ospital, mibalik ang hilanat sa bata, maong nakadesisyon siya nga ipa-admit kini pag-usab. Minganhi ko diri sa usami sa para modool sa Asenso Pinoy para lang mo kuan kay akong anak na admit manggod. Kaduha siya na-admit kay primero na-admit siya sa community, gidinggi siya tapos gi-oxygen siya o nahulot niya oxygen tulo tapos pag out na mo sa community hospital na pag-augma gihilantan niya siya og balik dayon gidala gyapon siya sa among dala sa hospital sa Maranding hospital nga ang ngalan sa hospital Buntilao. Tapos dito na mo siya gidala kay kuan manggod ma'am, gihangak na manggod siya. Hindi na siya ma-i-repair og lain kay ang sulti manggod sa doktor or sa nurse nga dili daw mi admitted. Sumala pa niya, okay na ang sitwasyon sa iyang anak ug nakauli na sa ilang panimalay. Apan nagpabilin ang iyang kabalaka tungod mikabat ang ilang hospital bill sa 34,422 pesos and 40 centavos. Busa, nakadesisyon siya nga moduol ug musulay sa Asenso Pinoy tungod sa kakulangon sa pinansyal ug tuod man siya nahupay ug wala pakyasa. Na-admit na yun, tapos na okay naman siya yun. Ulit na naman sa mong balay. Ngayon ko diri kay para mo do amo ang bill jud is 34. Ang kuan na mo din mo kung hindool ko diri kay wa jud ko kwarta then try na kog dool para mabayaran jud na sa Asenso Pinoy. Ato siya katong kuan mabayaran jud sa. Oo, yes ma'am. Zero na jud ma. Yes ma'am. Giangkon sab niya nga dili nila makaya nga makabayad sa ilang hospital bill tungod sa kasamtangan wala pa siya trabaho ug ang iyang live-in partner ra ang adunay pangita ug nagtrabaho sa Zamboanga. Wala na ko nag-work. Sa una nag-work ko as security guard. Tapos pagaburos na ko ma'am, wala na ko nag-work kay wala na mo kay mama. Tapos wala pa mo bantay sa akong anak. Tapos ang ako ang partner nagtrabaho pod to sa Zamboanga. Di po na ko angay nga biyan akong anak kay gamay pa man pud ma'am wala po ko sister makabantay kay busy man pud sa ilahang trabaho. Tungod ni ini nga grasya sa pagtabang, gipasalamatan niya si Asenso Pinoy Representative Attorney Henry NDF Fominal Jr. diin ang mga saad sa pag-asenso wala lamang nagpabiling pulong apan nahatagan ug katumanan. Napasalamat jud ko ma'am nga na-avail ko ani kay ang ako ang bill na bayaran jud kung wala pa mi naka kuan ani na may naabot sa mua nga pwede ba mi makaabil ani nga asenso pero nalipay jud ko ma'am nga naapil pud mi ani nakuha mi sa muang barangay. Dako ni kong pasalamat kung hindi nga imuhang pagtabang sa mga tawo nga walay ikabayad sa ospital kung unsa pa man nga imong ikahatag namo or sa alaing tawo nga maayo imuhang pagkuan sa pagtagad namo. Yun, may salamat. Ang kasinatian ni Adeline Calog nagpakita sa katumanan sa mga saad sa Asenso Pinoy ilabi na kang Kuang Asenso Indi Waminal nga maghatag og kahupayan sa mga Pilipino nga naa sa medikal nga kalisdanan. O sa ka-vision nga gisugdan sa Team Asenso Administration diin karon napahatod bisan sa katawhan gawas sa probinsya sa Misamis Occidental. Wala maghikaw sa panginahanglan sa matag individual ilabi na sa medikal ug nagmugna og mas malungtaron ug makatawhanong serbisyo nga mapahimuslan sa tanan. Alang sa Uzamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel. PNP 10 Acting Regional Director Police Brigadier General Abrahano may bisita sa Uzamis City Command Center si Glenn Ray Ruluna. Alang sa report.
May bisita o misusi si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, ang Acting Regional Director sa Police Regional Office 10 sa Ozamis City Command Center. Kauban si Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Villanosa, Hepes Kapulisan sa Ozamis City Police Station ug uban pang mga opisyal sa kapulisan ning syudad. Atol sa iyang pagbisita, personal niya nga gisusi ang mga pasilidad o kagamitan sa Command Center, labi na ang mga CCTV system nga nakapahugot sa kakayahan sa kapulisan sa pagbonitor sa mga kalihukan sa nagkalainlaing parte sa syudad. Kini nga sistema usa sa mga dakong tabang sa pagmintenar sa kalinaw kahusay kun peace and order o pagresolbar sa mga krimen nga nagkinahanglan dayon og aksyon. Ang maong One Command System gipasugdahan sa panahon ni kanhi Ozamis City Mayor o karon Asenso Pinoy Representative Attorney Indy Waminal Jr. o karon gipadayon o gipalambo pagayod ubo sa kanunay Asenso Ozamis Administration ni Mayor Sam Norman Gofuentes. Pinaagi nini nagapadayon ang Ozamis City sa paggamit sa makabagong teknolohiya aron niya mapayo pa ang serbisyo sa katawhan ug mapalig-on ang seguridad sa syudad. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Runa. Salamat Glenn. Ozamis Motor Cabs nga expired ang registration mag-atubang sa franchise revocation si Adon Dicen alang sa report. Gipanilipdan sa City Council sa Ozamis ang pamunuan sa CTMS o City Traffic Management and Services nga walay legal nga tulubagon ang buhatan kon mo-issue og franchise revocation batok sa mga motor cab nga wala maka-renew sa registration. Kini naklaro ni CTMS Head Retired Police Colonel Joey Ampong humaniya gipadangat ang maong issue atol sa People's Hour sa ulahing regular session sa Konseho Nobyembre 11. Gusto niya nga matag tuig ang renewal sa franchise sama sa motorcycle registration renewal sa Land Transportation Office aron dili malimtan sa mga operator. Apan hugtanong gipasabot ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga wala nay mahitabong amendment sa Motor Cab Franchise Ordinance gumikan kay executory na ang lokal nga balaod human kini subling napatuman niadtong 2022. Gani sa amended franchise ordinance gikan sa annual renewal gilugwayan pa kini ngadto sa 3 ka tuig. Busa dunay saktong panahon ang mga franchise holder nga makatuman sa obligasyon sa LTO o sa syudad. Hiniusang gimanduan si Ampong sa mayoryang konseho sa Ozamis nga kung adunay mga motor cab owner nga wala maka-renew sa motorcycle registration bisan updated ang franchise renewal, mahimo kining mo rekomendar og franchise revocation sumala sa nakomitar niining mga violation. We are here, Madam Chair, because observed that there were tricycles or motor car giving a legal franchising, but legal franchising, franchise motor car, but unregistered motorcycle. So what we are going to do is we cannot apprehend or we cannot issue citation tickets for this matter because I already referred this to also to the LTO that there was a motorcycle unregistered but giving a franchise. The proposal was fascinating. It's to enforce the law. Whenever wala kang franchise, ipo. And the council sa report sa atong permit division para ma-revoke na yung franchise, ma-cancel na. So the CTMS should report to the permit division sa PPLO para ma-revoke ang franchise. Report also the LTO nga kanang motor wala na franchise. Because we don't have to amend the law because these are implications which already are inherent in the law itself. Alang sa Ozamis Today, Adoni Desina reporting. Inahan na luwas sa dakong bayronon sa iyang anak, pinaagi sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. Ibalik alang sa report si Angela Kirante.
Usa ka inahan nga residente sa Barangay Baybay Triunfo ning Dakbayan sa Uzamis ang midayeg sa programa sa Team Ascenso tungod sa dakong tabang nga iyang nadawat alang sa pagbayad sa excess bill sa hospital sa iyang anak. Si Annalyn Gumaraw, 22 anyos, mi-avail sa Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program human ma-admit ang iyang 3 anyos nga anak diin kini na-diagnose nga adunay lower respiratory tract infection nga matud pa niya. Sigarilyo, kanang expose siya, dayon kanang singtanon, din hubakon pod siya, dayon taas na magugay siya gilanat na abot nagkurinta ba, wanay naog. So, nag-decide jud ko nga magpa-admit. Sa iyang kabalaka og sa halos usa na ka semana nga walay pag-ubos sa hilanat sa iyang anak, gidala dayon niya kini sa Tobias Feliciano Faith General Hospital aron mahatagan sa hustong pag-atiman ug masiguro ang kahimsog sa bata. Ang ingin is kanang mag 1 week na pod ba or mga mo tagal pod siya og mga maabot jud og usahay kanang dili makuan sa tambal. Taas baba. Then dira lagi siya mo kuan mo baba sa 39 then 40 na pod ana. Tungod ni ini, miabot ang ilang kinatibok ang excess bill sa hospital sa kantidad nga 18,267 pesos and 86 centavos. Apan kini, giluwas o gizero balance sa Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program. Busa, kalipay og dakong pasalamat ang gibati ni Annalyn tungod kay sumala pa niya lisod para kaniya ang pagpangita sa maong kantidad. Zero balance good ma'am. Kuan jud ma'am kanang cool ba jud kaayo no kay kanang di ba jud ta kakita ginani nga kantidad nga day to day jud ma'am nga 18,000. So dako jud kay pasalamat nga na-join ani nga program bitaw sa Ascenso. Ug isip usa ka lash og nail tech, giangko ni Annalyn nga dili gayud igo ang iyang income alang sa pagbayad sa ilang medikal nga galastuhon. Busa iyang gidayeg ang dakong tabang sa Ascenso Uzamis Free Hospitalization Program nga usa ka dakong panalangin alang sa mga ginikanan sama niya nga naglisod sa panginabuhi ug walay igong kapasidad sa pagbayad sa ilang mga hospital bills. Pasalamat kayo ko ni Mayor Sam Puentes o kung Ando Waminal o kung Indy Waminal o Governor Henry Waminal. Sa inyong programa, thank you jud kay daghan jud kayo mong natabangan. Samot na aning nagkalisod jud o kanang di jud ka afford nga day to day jud nga aning bill nga dako jud kaayo. Thank you kaayo. Ang kasinatian ni Annalyn Gumaraw nagpabilin nga usa ka buhing ehemplo sa tinuod nga serbisyo publiko nga nagpakita sa matinud-anong pag-atiman sa kanunay Ascenso Uzamis Administration ilabi na sa mga Uzamisnon nga walay igong kapasidad sa pagbayad sa ilang mga excess bill ug sa padayon nga tinguha sa probinsya ug dakbayan nga mapaabot ang tinud-anay nga pag-asenso alang sa tanan. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me ang Uzamis Today. Hatod ka nato ng serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Uzamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa Ascenso Uzamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kung Ando Waminal, o Ascenso Uzamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel din makita sa ninyo nga nakastream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kitubukang AONC team, Yonsho Midalio, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela May Quirante, Mary Ana Lumapas, Xander Dalid, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Desi Tumatikson. Daghang salamat. Kanunay, Ascenso Uzamis, Padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.